Good morning, Church of God Salawag. Once again, yan, pwede po bang tayo ay tumayo na at ihanda ang ating sarili para magpuri sa ating Panginoon. Amen. Pwede ba makita yung mga kamay ng mga handa na magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah. dance to the Lord today.
we are confident for the salvation that has been promised to us, Panginoon. Dahil ikaw ay buhay. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! O Diyos, salamat. Sabi po dito sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. So, yung sitwasyon natin, maaaring magbago, yung karakter natin, yung buhay natin maaaring magbago, but one thing is for sure, sabi dito, Jesus Christ will be the same forever. Amen. Pwede bang palakpakan natin siya minsan pa? Hallelujah. At ngayon, awitin natin ang kanyang katapatan sa atin. Amen. Oh God. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears
your voice to the Lord. Natin ang ating Panginoon, yung para sa Kanya pinakamalakas. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Napakasarap mong awitan, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan ngayong umaga. Ika'y aming tinataas sa aming kalagitnaan. Lord, as we hear your word this morning, Panginoon, hayaan mo na ito ay tumimo sa aming mga puso at magbago ng aming buhay. Purihin ka po, sama-sama kami, Panginoon, nagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.
You must have thought I was the smartest man alive. I didn't have all the answers to every little how and where and why. Like, Daddy, why is the sky so blue today? Does Jesus really hear me when I pray? When I grow up, will I be just like you? Will I be tall and strong and brave? There is no power on earth like your Father's love, so big and so strong as your Father's love. A promise that's sacred, a promise from heaven above. No matter where you go, always know you can depend on your Father's love, especially when it's cold, especially when you're lonely, when your little heart's just trying to find its way. I know the world is always changing, but remember, son, some things never change. Even when my life on earth is through, there will still be a part of me in you. 'Cause some things are forever, nothing's ever gonna take my love from you. There is no power on earth like your Father's love, so big and so strong as your Father's love. A promise that's sacred, a promise from heaven above. There is no power on earth like your Father's love, so big and so strong as your Father's love. A promise that's sacred, a promise from heaven above. No matter where you go, always know you can depend on your Father's love.
Father's love, a promise that's sacred, a promise from heaven above. No matter where you go, always know you can depend on your Father's love. Good morning. Praise the Lord. Hallelujah. Meron ba tayong bisita ngayong umaga? Meron ba tayong bisita? Ay, wala. So kung wala, tayo tayo manalangin na lang. Hiniling ko po yung mga tatay na tumayo. Lahat po ng tatay. Mga tatay lamang. Ang mga nanay, oo po. Mga tatay na lang tumayo. Sige po, let's pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga katatayan, Panginoon, na nandito ngayong umaga. Lord, as we celebrate the Father's Day, Panginoon, alaala po namin, Lord, na ang mga tatay, Panginoon, ay haligi ng tahanan. At kung ang bahay na walang haligi, Panginoon, o ama, Panginoon, ay talagang hindi matibay. Subalit, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, dalangin po namin na patuloy mo, Lord, na bigyan ng kalakasan ang mga katatayan, bigyan niyo po ng karunungan, Panginoon, upang mapalaan ang kanilang sambahayan ng ligtas at payapa sa iyong dakilang pangalan. Lord, maraming salamat. We just pray na i-bless niyo po ang mga tatay, Panginoon. Maging pa, Lord, ang kanilang, bigyan niyo sila ng kalusugan, physical, Panginoon, upang sa ganon ay patuloy nila, Panginoon, na pamamalaan ang kanilang mga sambahayan. Lord, tulad na nakita sa drama, Panginoon, na napakaganda, Lord, na ang tatay, Panginoon, ang siyang namumuno sa tahanan. Lord, maraming salamat. Bless all the fathers today, Lord, in Jesus' name. Amen. Purihin ang Diyos. Ngayong umaga, kapatid, ang ating pong pag-usapan is about trust. Tiwala. Tayo ba ay may tiwala? Do we have trust? So, pag-usapan po natin, what are the characteristics of trust? Katangian. Ano ba ang katangian ng tiwala? Sige po. Buksan po natin ang Genesis chapter 30. Yeah. Then God remembered Rachel. He listened to her and enabled her to conceive. She became pregnant and gave birth to a son and said, God has taken away my disgrace. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Lord, we just pray, Panginoon, na pagpalain niyo po ang inyong mga salita, Panginoon, na dadalhin ng ibang linggo. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na buksan niyo po ang puso ng inyong mga anak na nakikinig, Panginoon. Upang ang salita niyo, Lord, ay magiging pakinabang. Maraming salamat, Lord. Samahan niyo po ako, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid na Lord, bakit natin kapatid dito sa Genesis chapter 38?
na God remembered Rachel and listened to him and able to conceive. Alam niyo kung bakit, kapatid? Ito po ang ating pong first points. Trust always involves patience. Yan. Ang tiwala ay kasama po yung patience. It o patience, yung pwedeng pag-antay. Dito po makita natin, kapatid, na si Hannah po ay hindi makaantay. Hindi siya makaantay na bibigyan siya ng Diyos ng goodness. Eventually, God answered Hannah's prayer and gave her a child of his own. In the meantime, however, she had given a maidservant to Jacob. Dahil hindi siya makaantay, ang ginawa Panginoon ni Hannah, yung katulong niya, pinakampi niya sa asawa niya. Palakasan niya na lang ito. Yan, hindi siya makaantay. Nagmamadali. Wala sa patience. So, ang nangyari, pinakampi niya yung kanyang katulong sa kanyang asawa. Pero pagkatapos na nagkaanak si Jacob doon sa kanyang katulong, God answered Rachel's prayer. Binigyan din siya, hindi siya makantay. And usually, kapatid, ito po yung problema natin. Tayo kung minsan, hindi rin makantay. Ang gusto natin, kung mayroon tayong pinahiling, gusto natin ngayon na. Diba? Ngayon na, ayaw natin ang matagal. Ngayon na, ganyan ang kalikay. Kaya dahil sa pagmamadali, hindi maganda po ang nangyari. Dahil sa pagmamadali niya, nakabuntis tuloy ang kanyang asawa, yung kanyang katulong. Trusting, mga kapatid, trusting God is difficult with making seems to happen. Kapatid, 30 minutes lang. Ang binigay sa akin, 30 minutes lang. Trusting God is difficult when nothing seems to happen, di ba? Talagang napakahirap, mga kapatid, ang mag-antay. Napakahirap ang mag-antay na parang walang mangyayari. Kaya difficult when nothing seems to happen. But alam niyo ba, kapatid, it is harder still to live with the consequences of taking matters into our own hand. Mas lalong mahirap, kapatid. Ayan, napakahirap, napakabigat na hindi tayo makaantay at pinangunahan natin ang Diyos. Yung sa ginawa niya, di nagkaroon siya ng problema. Dahil nabuntis at nagkaanak siya ako sa kanilang katulong. Resist the temptation to think that God has forgotten us. Maybe ang nasa isip ni Rachel na nakalimutan na sa Diyos. Kaya nagmamadali siya, kaya ang katulong, pinasipingan niya na sa kanyang asawa. Yan. Kaya mahirap, kapatid. Kaya the Bible, ang sabi ng Biblia, resist temptation to think God has forgotten us. Hindi tayo nakalimutan ng Diyos. Mga kapatid, ano man po yung ating mga desire, mga plano, mga kahilingan sa Diyos, hindi po tayo nakalimutan. Just wait. Amen. Ang sabi ng Diyos, kailangan magkaroon tayo ng patience. Just wait. Having patience and courage to wait for God. Kailangan magkaroon tayo ng patience and courage to wait for God. Importante po, kapatid, ang mag-antay. Second point, trust often requires courage. Yan. Exodus chapter 14, verse 10 and 11. As the Egyptian army approached the people of Israel, so they already distance, speeding after them, and they were terribly frightened and cried out to the Lord to help them. So makita natin, kapatid, ito po, na-trap sila. Malapit na sila sa Red Sea. Nung naramdaman nilang hinahabol sila ng mga Israelite, pinakasakay sa kabayo yun,
Dinapuan naman sila ng nervyos ng sobrang takot. Kaya ginawa nila, binalingan naman nila si Moises. At nag-complain naman siya kay Moises. Mga kung ano sinasabi nila kay Moises na dinala sila sa Ehipto para mamatay. Mga kapatid, ang hindi nila naintindihan na ang Diyos ay may sariling oras, may sariling time, at may sariling panahon na hindi siya kayang utusan. Pero alam ng Diyos, kapatid, na kailangan nila ang tulong. So ano po ang nangyari? The Israelites thought they were doomed. Ang akala po ng mga Israelita, sila ay mamamatay na. Yan. Kaya, ano pong ginawa nila? Complain kay Moises. Now, after watching God's powerful hand delivered from Egypt, their only response, nung makita nila kapatid na, nung makita nila tinutulungan siya ng Panginoon, kumikilos ng Panginoon, ito po ang response nila. The only response was fear, winning, and despair. Umiyak sila ng maputi, naglumo sila, at itinatakot sila. Katulad din yan kuminsan sa atin. Sometimes, kung may mga problema tayo, na nananalangin tayo sa Panginoon, at wala pang katugunan, nagagalit tayo. Parang sinisisi ng Panginoon, ano ba yan? Parang magkakaroon ka na ng doubt sa salita, sa promise ng Panginoon. Pero pag nakita mo na tumutugon, nandiyan na ang katugunan ng Panginoon, ano po yung ginagawa natin? Natatakot tayo sa Panginoon at tayo po ay umiiyak din. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, nagkasala kami sa iyo. So, ganyan po ang nangyari sa kanila. Hindi din sila, wala silang courage, wala silang tapang na magtiwala sa Panginoon. Kaya kapatid, ang trust often requires courage. Hindi po maganda sa tao na may tiwala ka at pagkatapos ikaw ay matatakot din. Amen? Diba? Kapag ikaw ay may tiwala, dapat ikaw ay tumayo ka sa iyong tiwala. No matter what happened, kailangan tumayo ka sa iyong tinatayuan. Dahil alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam mo na ang Diyos ay kasama mo. Alam mo na papatagumpayin ka ng Diyos. Alam mo sasagutin ka ng Diyos. Kaya dapat hindi ka matakot. Pero ang trust kapatid na panilangin lang, ito yung trust na matatakotin. Wala sa puso. Ang totoong tiwala na ninindigan, siya po ay may courage, may tapang. Kaya hindi pwede yung mahina. Kaya itong mga Israelita kapatid, nang hinahabol na sila, akala nila mamamatay na sila. Ang hindi nila alam na ang Panginoon ay kumikilos sa sariling kanyang oras. Kaya ang sabi ng Bible, where was their trust in God? Ganon din po ang mangyari sa atin. Kapag tayo po ang nawawala ang ating tiwala at pinasukan na tayo ng takot, ng doubts, ang tanong, nasaan ang aking pananampalataya? Dahil kung ikaw ay may pananampalataya at nagtitiwala ka sa Panginoon, ikaw ay tatayo. You will stand firm. Kaya, Israel, ang kailangan sa Israel, kapatid, Israel had to learn some repeated experience that God was able to provide for them. Ibig sabihin, kapatid, na ang ito pong mga Israelite kailangan patuloy yung paulit-ulit. Tingnan niyo po, nang pinalabas sila sa Ehipto, masyadong mahirap na magpalabas. Pero napalabas sila ng Diyos. Nung sila ay on the way, on their journey, going to Promised Land, hindi sila nasasaktan sa araw. Nandoon ang cloud na nakaprotect sa kanila. Nandoon din kapatid, ang ilaw, pagdating ng gabi, may liwanag ang Diyos na nagka-guide sa kanila. So, dahil ang dami ng ginawa ng Diyos sa kanila, pero dumating sa kanyang sandali na natakot sila sa Panginoon. And therefore, mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, God has
God has preserved this example in the Bible so that we can learn to trust Him. Yan. Yung pangyayari sa mga Israelite, yung preserve ng Diyos yan sa Bible for us. Sa ngayong kapanahonan, na kung mabasa natin yan, ay magkakaroon tayo ng tiwala sa Kanya. Ang Israelite kasi, may tiwala sila. Pero ang nangyari sa kanila, kailangan paulit-ulit na pangyayari para ma-adapt nila na sila po ay tinutulungan ng Panginoon. At hindi yan ang gustuhan ng Panginoon. By focusing on God's faithfulness in the past, we can face crisis with confidence rather than with fear and complaint. Ayan. Dahil po kapatid sa mga pangyayari sa mga Israelite noon, mga pangyayari noon, sabi ng Bible, sa atin ngayon, we can face crisis with confidence rather than fear and complaint. Hindi tayo mag-complain, hindi magtiwala tayo sa Diyos dahil hindi tayo papabayaan. Magtiwala tayo sa Diyos dahil ang Diyos po ay nagkakaya. He is the creator of heaven and earth. All powers ay nasa Panginoon. Diba? Kaya hindi tayo dapat matakot. And we can face crisis with confidence. Number 3 points. Trust and more heartfelt confidence in God. Ang trust po naman ay kasama sa trust po ang buong puso pagtitiwala sa Diyos. Dapat buong puso. Tayo ba ay nagtitiwala sa Diyos? Nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Kailangan magtiwala ka dahil wala naman tayo gagawa kung sa kanang atin lang. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Yan, diba? And all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Mga kapatid, na sinasabi po ng Bible, trust in the Lord. Kapag tayo magtitiwala sa Diyos, kailangan buong puso. Huwag tayong banagan sa atin. Huwag tayong magtiwala sa ating sariling kalulungan o pangunawa. Dahil in all your ways, sabi niya, submit to Him. I-acknowledge natin ang Panginoon upang ang ating lakad ay itutumpak niya. Ngayon kung hindi natin i-acknowledge ang Panginoon, wala tayong magagawa. Learning has the sense of putting your whole weight on something. Mga kapatid, make an important decision to make. We sometimes feel that we cannot trust anyone, not even God. Diba? Yan. In making decision, kapatid, mga importante mga decision, we sometimes feel naramdaman natin that we cannot trust anyone. Diba? Mga lalo ka, making decision, parang wala kang tiwala sa iba. Parang wala kang tiwala na magagawa yung gusto mong gagawin. Sabi yan, not even God. But God knows what is best for us. Ayaw natin isang dun sa Diyos. Pero ang sabi ng Bible, God knows the best for us. Alam ng Diyos kung ano ang best para sa atin. Amen! God knows even better than we do. God knows what is best for us. God knows even better than we do. And what we really want. Di ba kung minsan, naisip natin kapatid, parang gusto kong, naghahanap ako, parang may gusto akong kainin, pero hindi ko alam kung ano yun. May gusto kang gagawin, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Parang gusto mong lumakad, na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Minsan dumarating sa atin yun, di ba? Kaya kung minsan may bisita ka, bakit? Hindi may gusto akong kainin, hindi ko alam kung ano ba yun. Ganon. Kaya God knows even better than we do. And what will it want?
Kaya ang gagawin po natin, we need to trust God completely in every choice we make. We should not omit careful thinking or believe our God-given ability and wisdom. But we should not trust our own ideas to exclusions of the others. We must not be wise in our own eyes. We should always be willing to listen to and be corrected by God's word. Ba't mawala? Mga kapatid, we should always be willing to listen to and be corrected by God's word. Ayan. Ito po kailangan natin. We should always be willing to. Kailangan marunong tayo makinig. Minsan kasi pag may dagdag ka ng dagdag. Kaya sinasabi mo, sandali lang. Makinig ka naman. Yan. Kaya we need to listen to and be corrected by God's word. Kailangan tayo po ay makorek ng salita ng Diyos. Kasi kung minsan, akala mo korek ka na, akala mo bida ka na. Pero pag binasa mo ang Bible, wala sa Bible yung sinasabi mo. Di ba? So kung wala sa Bible, ang sinasabi mo, sinungaling ka na. At kakanoon ng kapamaka. Bring your decision to God in prayer. Use the Bible as your guide and follow God's leading. Kailangan po, antayin natin ang leading ng Panginoon. He will make your path straight by both guiding and protecting. Trust includes giving God a future plan. Ayan. Trust includes giving. Bibigyan natin sa Diyos our future plan. According to Jeremiah 29 verse 11, I know the plan for you, the plan to prosper you and not to harm you, the plan to give you hope and a future. So mga kapatid, ang ganda po, no? Sabi kanina, trust includes giving God a future plans. Then sa sinabi ni Jeremiah, that God knows the plans we have for us, declares the Lord. Ang plano ng Diyos is to prosper you, to prosper us, and to give us hope. Yeah. And not to harm you, and plan to give hope and a future. So napakaganda po ng plano ng Panginoon. Alam niyo po, naman minayang ko lang. Bakit? Ang ganda ng plano ng Panginoon sa buhay natin. Dapat ito po ay naintindihan natin. Dapat po ito yung nalalaman natin. Alam niyo kung bakit? Dahil kung hindi ito mag-saturate sa buhay natin, we are destroying the plan of God in our life. Dahil iba-iba ang gagawin ito. Itong katawan ko makamundo to. Iba-iba ang gagawin ito. Pero ang buhay po natin ay nasa Panginoon. Kapatid, iyan po yan. Makauwi tayo sa Panginoon. Ang activity plan, ibigay natin sa Panginoon. Diyan, sabi niya, God will prosper us. Ang plano ng Diyos is to prosper us. Sumagana tayo sa lahat. Sabi ko nga kanina, bakit gusto ng Diyos na mag-prosper tayo? Because God is the King of Kings. God is the Creator of heaven and earth. Tapos we, children of God, kawawa. Sa palagay nyo kaya, tama. Kaya the reason why na gusto ng Diyos na i-prosper tayo, kasi He is ang buong mundo Kanya. So dapat ang mga anak niya ay namumuhay ng masagana, hindi kawawa. Na bakit naging kawawa? Because sinisira natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kung hindi sila ang plano ng Diyos, He will prosper us and He will give us hope and future. Sabi ko nga, pag ang Diyos ang nagbigay ng kinabukasan, wonderful future ang ibibigay ng Diyos sa atin.
Hindi mo lisanin ang mundong ito, kapatid, na ikaw pa. Hindi mo lisanin ang mundong ito na ang sasabihin ng tao, walang kwenta ka. Dahil ang Diyos ang nag-guide sa buhay natin. Sabi niya, He will prosper us and He will give us hope and future. To receive God's guidance, Solomon said, we must acknowledge God in all our ways. Kapatid, si Solomon po ay nagsabi, kung nais natin ang guidance, ang patnubay ng Diyos, sabi niya, i-acknowledge, kinanlin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. This means turning every area of life over to Him. About 1,000 years, mga kapatid, Jesus emphasized the same truth. Yan, Matthew 6:33. Ano po sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi niya dito, kung masasabihin natin, but seek first the kingdom of God. Ibig sabihin, put God first in everything. Ibig sabihin, ang Diyos muna sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Alam mo kapatid, mayroon akong nandiyan. Mayroon akong kaibigan. Nagpayunod pa ako sa Paranaque. Ito po. Sunday morning, di ko ang aga mo. Sabi niya, hindi mo na magsimba ngayon. Bakit? Kasi sabi niya, may singilin ako, baka hindi ko maabutan. Tignan mo yung word niya, may singilin siya, baka hindi niya maabutan. Hindi nga niya naabutan. Dahil mismo sa mouth niya na-confess, hindi ko maabutan. So, ano nangyari sa kanya? Nagastusan siya, napagod siya, nahilap siya dahil sa mga kabita. Diba? Kasi hindi muna niya inuna ang Panginoon. God first in everything. Sabi niya, and righteous, and all these things shall be added unto you. Ano kapatid, kapag sinunod lang natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, ang ganda po ng mga pangako niya, and all these things shall be added unto you. Anong kailangan mo? Idaragdag ng Panginoon. Bakit? Kasi you abide in Him, and His word abide in you. Kaya sabi niya, ask anything you like, and it will be granted unto you. Pero paano mangyayari yan, kapatid? Kung tayo po ay hindi natin sa Panginoon. Kung ang sinasabi dito na hindi ang Diyos ang first place sa buhay natin. Matthew 6:33, I have a fourth question. Ang question number 1, Matthew 6:33. Look at your value and priority. Ano po yung ang mahalaga at ano yung priority natin? Yan. Ano po? Doon po sa Matthew 6:25, kung babasahin natin doon, makita natin na ang priority doon ng mga tao is inumin, pagkain, at dalamtin. Yun po, walang spiritual silang hinahangat. Ang hangat nila para sa sarili. Yan. Kaya sabi ni Lord, look at your value and priorities. What is important to you? Anong malaga sa atin? In what area have you not acknowledged Him? And what is His advice? Ano po ang advice ng Panginoon? Don't worry. Bakit naging advice? Kasi po ang tao mahilig mag-worry. Napakahirap natin mag-worry. Kaya sabi ng Panginoon, don't worry. Napakaliit ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin, kapag nag-worry ka, maliit ang inyong pananampalataya. In many areas of our life, we may already acknowledge God. Sa maraming ka-area sa buhay natin, kapatid, ay we already acknowledge God. But it is the area where we attempt to ignore His word. But
Ibig sabihin, kapatid, maraming area na sa buhay natin that we acknowledge God. But it is the area where we attempt to ignore His word that will cause us na magbigay ng kalungkutan sa atin. Make Him a vital part of everything you do. Then, He will guide you because you will be working to accomplish His word. Oh Lord, and last points. Trust is wholeheartedly believing in God's promises. Yan. Trust, buong puso na manalig ka sa pangako ng Panginoon. Romans 3:21 and 22. But now, God has shown us a different way to heaven. Nakita ang Diyos sa akin. Bagong daan to heaven. Not by being good. Not by being good enough and trying to keep His laws, mga batas. But by a new way, close emphasis. Do not new really, for the scripture told about it. Now, God says, He will accept and acquit us, declare us not guilty, if we trust Jesus Christ to make away our sins. And we all can be saved in the same way by coming to Christ no matter who we are or what we have been alive. Sinasabi kapatid, after all this bad news about our sinfulness and condemnation, si Paul gives the wonderful news. Ano pang sabi ni Paul? There is a way to declare not guilty by trusting Jesus Christ to take away our sin. Ibig sabihin, kapag po sa atin, wala na po tayo, we are not, hindi na po tayo guilty. Bakit? Because hindi na tayo tawad sa Panginoon, tinanggap na natin ang Panginoon, so hindi na tayo declare guilty. Ang sabi niya, by trusting Jesus Christ to take away our sin. Trusting means putting our confidence in Christ to forgive our sin. 1 John 1:9. 1 John 1:9. Ayan. If we confess our sin, God is just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Ayan. Sabi niya, to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness, to make us right with God, and to empower us to live the way He taught us. May solution pa Diyos. God's solution is available to all of us, regardless of our background and past behavior. God's solution is available to all of us, regardless of our background and past behavior. Kapatid, may patutunan pa ako. Yung father ko nila, Pastor Carlito, siya po ay smuggler. Smuggler siya. Dati siya ng chief of police ng Malpet sa Cotabato. Naging mayor siya. Sa madaling salita, alam ko, marami siyang napatay. Kasi ang patakaran sa smuggler, kapag ikaw ay niloko ng sentabo, ang kabayaran ay piso. Pag piso, ang kabayaran 100. Pag 100, ang kabayaran ay libo. Pag libo, ang kabayaran ay milyon. At milyon ng udaling mo ang sirain mo, ang kabayaran ay buhay. Kaya marami yan sa pinatay. Alam niyo kapatid, bago siya namatay, doon ako nag-bless. Bago siya namatay, siya po ay inatake siya ng 6 hours sa heart niya. After 6 hours, na-relieve siya, na-okay na siya, ang ginawa niya, nagbihis siya. Nung nagbihis siya, umalis siya.
6 hours na ano niya, na atake sa kanya. Tapos magpapali siya ng bahay. Alam mo ginawa niya? Lahat ng kaya niyang abutan, inaakyat niya ang mga bahay ng kaibigan, ng kapitbahay, ng mga kumpare, ng lahat ng kapaligiran. Lahat ng kayang abutin ng kanyang paa. Ano yung ginawa niya? Humihingi ng dapat. Sabi ng mga kaibigan, wala iyon. Hindi siya kapayang. At sasabihin mo, pinapatawad mo ako. O di, sige, mapipilitan. O sige pa rin, pinapatawad kita. Tapos sasagot siya, pinapatawad ko rin kayo. Sa dami ng kanyang inikuta. Nakauwi siya, I think, 2 o'clock in the morning or 4 o'clock. Akyat sa bahay ko, 4 o'clock siguro yun. Sabi niya doon sa yung palitan mo kasi pag ina-atake siya, hindi siya nagkasabi. Sa aking check, pero may kutso. Sabi niya, palitan mo ang cover at bigyan mo ko ng bagong ko. Binigyan pagkatapos, sige na, alis na. Wala pang, siguro mga 3 minutes, 2 minutes, may narinig silang hagok na malakas. Dito ako sila titingnan, patay siya. Kita nila may lugar. At sabi ko, when I come to remember, na-realize ko, kapatid, na sa huling sandali ng kanyang buhay, bumabot siya sa Panginoon. Hiwalay na kami noon, mga 1 year and a half, nang binalikan ko siya. Bumalik ko doon, binisita ko siya. Hindi binalikan, nagbisita ako sa kanya. Tapos, nung binisita ko siya, sabi niya, sita ko sa akin, sabi niya, may Bible na ako. Nagbabasa na ako ng Bible. Sabi ko, may nagbigay sa akin. Kaya, nung namatay siya, nabalitaan ko yung ginawa niya, wow, ito ang bunga ng salita ng Diyos. Nalaman ito na kailangan humingi siya ng tawad sa natanda para sa ipatawarin ng Diyos. Alam niyo, sabi ko, salamat. Dahil sa kabila ng lahat, nakahabog. Kaya nga akong isip-isipin ko, siguro pinapanalangin niya ng kanyang mga anak ay magiging ko sa Diyos. Kaya ang anak niya naging pastor. Sabi ko nga, Lord, grabe na, pinaisip mo sa kanya. Kailangan niya humingi ng tawad sa lahat ng tao. At sabi ng Bible, kapag ikaw ay nagpatawad, ikaw ay patatawarin din. And so sabi ko, Lord, salamat. Salamat. Kasi sa buhay niya, at least pati nahabol niya. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin ang mga itakilang pangalan, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Kami po ay nag-celebrate ng Father's Day at ipinaalaala siya sa akin, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na naway, Lord, hindi lamang sa bibig ang tiwala na sinasabi namin, kundi ito'y manggaling sa aming mga puso. Ngayong alam namin ang katangian ng pagtiwala sa iyo ng trust. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord, na makalakad ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Naway, Lord, ang tiwala niyan ay hindi masisira, Panginoon. Kundi, Lord, ang tiwala namin sa iyo ay mabubunga ng kalulutian sa iyong dakilang pangalan. Sa mga oras na ito, Panginoon, Lord, sinabi niyo sa iyong banal na kasulatan ng inyong mga mata ay nakatuon sa mga righteous. Lord, pinagmamasdan niyo ang bawat isa sa amin sa araw na ito, Panginoon. Naway, Lord, matagpuan niyo kami, Panginoon, na anuman, Lord, ang buhay sa buhay namin, sa kalooban namin, Lord, na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon,
Patawarin niyo kami. Igawad niyo ang kapatawaran sa bawat isa sa amin. Sapagkat hindi namin alam ang aming mga buhay. Hindi namin hawak ang buhay namin. Kaya Panginoon, dalangin ko Lord sa bawat isa sa amin sa oras na ito Lord. Nakasiyahan niyo ang aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Naway Lord, ang salitang aming narinig sa araw na ito, Panginoon, ay maipamukay namin Lord. Ito ang mag-guide sa amin tungo, Panginoon, sa buhay na wala namin. Lord, maraming salamat namin sapagkat kasama ka namin sa mga oras na ito. At alam namin, Panginoon Diyos, na hindi kami pababayaan. Kami ang inyong mga anak, sumusunod sa inyo, Panginoon. And Lord, salamat sapagkat declare na not guilty ang lahat ng tao na tumulong kay Jesus Christ. But you're giving us the right to become children of God. Lord, maraming pong salamat in this we pray in Jesus' name. Amen. There is hope in your name. You are able. You are able. Darkness flees in your name. You have overcome. Let's worship God. Worship the Lord. Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito. Dala namin Lord ang aming touching offering as a part of worship. Because Lord, we worship you. Panginoon, dalangin ko po Lord. Na ibalik niyo po sa inyong mga anak 100 times na pagpapala Panginoon. At tanggapin niyo, Lord, ang kanilang mga tithes and offering and pledges upang magamit, Panginoon, sa kalulatian ng iyong gawain dito sa Barangay Salamat. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lagi namin, O Diyos, ang walang trabaho, Panginoon, bigyan niyo ng trabaho, Lord. Ang mga negosyo nila, Lord, alam mo inyo, Panginoon. Promotion sa mga trabaho, Panginoon. And we also acknowledge, Panginoon, ng aming mga kapatiran, Lord, sa ibang bansa. Lord, tulungan niyo sila, lukuban niyo sila ng Banal na Espiritu. We pray that the Holy Spirit always guide them, care for them, at tulungan niyo sila sa lahat ng bagay. Lord, maraming salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, malayo sa amin. At tanging umaasa lamang sila sa iyong Panginoon at sa aming mga panalangin. And therefore, Father God in heaven,
Because then when we pray for your divine guidance sa pagdino and kaligtasan nila, Panginoon, at iwas niyo sila sa mga masasamang tao. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ano man ang kailangan ng inyong mga anak, tagpuin niyo, Lord. Tagpuin niyo, Panginoon, sapagkat, Lord, walang iba makakatulong sa amin, Lord, kundi ikaw, Lord. Ikaw na nangako, Panginoon, that you will never leave us and forsake us. Ikaw na nangako sa amin na huwag kang we should not let our heart be troubled. Ikaw na nangako sa amin, Panginoon. Lord, na huwag kami mapalis sa anumang bagay, bakit ipinadalhin namin ang lahat ng bagay. Panginoon, at huwag namin kalimutan ang magpasalamat. And the peace of God that passes all understanding will just guard our heart and mind through Jesus Christ. Therefore, Father, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord, i-bless niyo po ang bawat isa sa loob ng sanctuary. I-bless niyo po ang inyong mga anak, Panginoon, and meet their needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Father, we just glorify your name, and this is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. God be the glory. From the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the power of the Holy Spirit, Church of God, now receive the blessing of good health, receive the blessing of prosperous living, and receive the blessing of good life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everyone says, Amen.